Ang umaga sa Bonifacio Global City ay isang simponya ng ambisyon. Ang mga naglalakihang crane ay marahang sumasayaw sa himpapawid, iniaangat ang mga blok ng semento at bakal patungo sa kalangitan. Sa ibaba ang ingay ng mga makina at sigawan ng mga trabahador ay naghahabi ng isang pamilyar na tunog para kay Ramon Ignacio ang tunog ng pag-unlad. Sa edad na 62 si Ramon, ang buhay na testamento ng tagumpay. Ang Ignacio Prime Holdings, ang kumpanyang minana niya sa kanyang ama, ay lalo pa niyang pinalago at ginawang isa sa mga pinakamalaking pangalan sa industriya ng konstruksyon. Ang bawat gusaling itinatayo nila ay isang monumento sa kanilang kapangyarihan. Ngunit sa likod ng matalim na mga mata at tindig na puno ng awtoridad, may bitbit siyang isang bigat na hindi kayang sukatin ng kahit anong istruktura, ang bigat ng pangalang Ignacio at ang anino ng isang kahapong pilit niyang tinatalikuran. Ginoong Ramon na sa ayos ang lahat. Ayon sa schedule wika ni Corazon, ang kanyang matapat na executive assistant sa loob ng halos 30 taon. Kilala siya ng lahat bilang si Tita Cora, isang babaeng may malumanay na ngiti, ngunit matalas na isip ang kanyang kanang kamay na nakakaalam, hindi lang ng kanyang agenda, kundi pati na rin ng mga kwentong hindi niya binibigkas. Tumango si Ramon, ang kanyang mga matay abala sa pagsusuri sa balangkas ng bakal at salamin ng itinatayong high-end condominium. Ang kalidad ng mga materyales, Cora, siguraduhin mong nasusunod ang pinakamataas na pamantayan. Masusunod po, Ginoo, sagot ni Cora habang iniaabot ang isang hard hat kay Ramon. Habang naglalakad sila sa gitna ng maalikabok na construction site, sinasalubong sila ng foreman na si Mang Cesar. Magandang umaga po, Mr. Ignacio. Ikinalulugod po naming makita kayo rito. Cesar, bati ni Ramon may bahagyang pagtango. Kamusta ang progress ng Sector C? Nasa tamang landas po kami, sir. Kasalukuyan po naming tinatapos ang welding para sa mga pundasyon ng ika-15 palapag. Dinala sila ni Mang Cesar sa isang bahagi ng gusali kung saan ang hangin ay puno ng amoy ng hinang at ang kislap ng apoy mula sa mga welding torch. Sa gitna ng ingay at abala, may isang tanawin na biglang pumukaw sa atensyon ni Ramon. Sa isang sulok, isang babaeng manggagawa ang abala sa kanyang gawain. Nakasuot ito ng asul na overalls, makapal na guwantes at welding mask. Mayroon siyang tindig na puno ng determinasyon, bawat galaw niya ay tiyak at sanay. Hindi ito ang nakakuha ng pansin ni Ramon. Marami siyang nakitang babaeng manggagawa sa kanyang mga proyekto. Ngunit nang matapos ang babae sa kanyang ginagawa at itinaas ang welding mask para punasan ang pawis sa kanyang noo, huminto ang pag-ikot ng mundo ni Ramon. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang ingay ng paligid ay biglang naglaho, napalitan ng isang dagundong sa kanyang dibdib. Ang mukhang iyon, ang mga matang bahagyang singkit kapag ngumingiti, ang paraan ng pagkurba ng kanyang mga labi. Elena, ang pangalan ay isang bulong sa kanyang isipan, isang multo mula sa 20 taong nakalipas. Ang kanyang asawa, ang babaeng nawala na parang bula, kasama ang kanilang nag-iisang anak. Napansin ng babae ang kanyang pagtitig. Isang maikling na ngiti ang sumilay sa mga labi nito, isang ngiting magalang para sa malaking boss na bumibisita. At sa isang saglit na yon, ang nakita ni Ramon ay hindi isang estranghero, kundi ang mismong nangiti ni Elena na nakaukit sa kanyang alaala. Nanginginig ang kanyang kamay, nanlalabo ang kanyang paningin. Kasabay ng pagpunas ng babae sa kanyang leeg, gumalaw ang isang bagay na nakasabit doon, isang maliit na palawit na gawa sa maitim na kahoy inukit sa anyo ng isang bulaklak ng sampagita. Ang palawit, ang sampagitang gawa sa kamagong na siya mismo ang nagpagawa para sa kanyang anak si Liana Sofia noong ika-5 kaarawan nito. Ginoong Ramon, ayos lang po ba kayo, nag-aalalang tanong ni Tita Cora
Napansin ang biglaang pamumutla ng kanyang amo. Hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa babae na ngayon ay nagbabalik na sa kanyang trabaho, walang kamalay-malay, sa bagyong namumuo sa kalooban ng lalaking nagmamay-ari ng gusaling kanyang pinagtatrabahuhan. Ang anino ng kahapon ay hindi na lamang isang alaala. Ito'y nagkatawang tao na katayo ilang metro lamang mula sa kanya, suot ang susi sa isang nakaraang matagal na niyang isinuko. Bumalik ang tinig ni Ramon Garalgal at halos hindi marinig sa gitna ng ingay. Cora, utos niya, hindi inaalis ang tingin sa babae. Ang babaeng yon, ang welder na yon. Tumingin si Tita Cora sa direksyong tinititigan ni Ramon. Ano po ang tungkol sa kanya, Ginoo? Humarap si Ramon sa kanya, ang mukha ay isang maskara ng pagkabigla, pag-asa at matinding sakit na sabay-sabay na nararamdaman. Alamin mo, wika niya may bigat sa bawat salita. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Ngayon din, ang biyahe pabalik sa opisina sa Torre ng Ignacio Prime Holdings ay dinaanan ni Ramon sa isang manhid na katahimikan. Ang mga tunog ng syudad, ang busina ng mga sasakyan, ang sirena sa malayo, ang pulso ng Makati ay tila nagmumula sa ibang mundo. Sa loob ng marangyang sasakyan, ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng sarili niyang puso. Pagpasok pa lamang sa kanyang malawak na opisina na may tanawing sumasakop sa buong sentro ng kalakalan, agad niyang hinarap si Tita Cora. Ang karaniwang kalmado niyang postura ay napalitan ng isang pagmamadaling hindi kailanman nakita sa kanya. Nais kong malaman ang lahat, mariing sabi ni Ramon, habang nakatayo sa harap ng kanyang mesa, na gawa sa mahogany, ang mga kamay ay nakakuyom. Pangalan, edad, tirahan, kasaysayan ng trabaho, lahat. Lalo na huminto siya sandali kung saan niya nakuha ang kwintas na yon. Nakita ni Tita Cora ang isang bagay sa mga mata ng kanyang amo, isang halo ng desperasyon at takot. Sa 30 taon ng kanyang paninilbihan ngayon, niya lang nakitang ganito, si Ramon Ignacio. Masusunod po, Ginoo, mag-uumpisa na ako kaagad. Nang maiwan siyang mag-isa, tila sumikip ang maluwag na opisina. Lumapit siya sa bintanang salamin, tinatanaw ang syudad na parang laruan sa kanyang paanan. Maraming gusali dyan, ang itinayo niya mga simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ng iyon ay walang halaga. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng babaeng iyon, ang ngiti ni Elena, ang kwintas ni Liana Sofia. Ang alaala ay dumaloy na parang agos ng ilog. Nasa isang hardin sila sa lumang bahay ng mga Ignacio. 5 taong gulang si Liana Sofia, umiiyak dahil ayaw pumasok sa unang araw ng kindergarten. Nakaupo si Elena sa tabi nito, malumanay na hinihimas ang buhok ng bata. Ayaw ko, Mami. Ayaw ko iwan kahagulgol ng maliit na bata. Lumapit si Ramon, may hawak na isang maliit na kahon. Mayroon akong isang bagay para sa pinakamatapang kong prinsesa, sabi niya. Ang boses ay malambing, isang tinig na matagal nang nawala sa kanya. Binuksan niya ang kahon at inilabas ang palawit na sampagita, inukit mula sa pinakaitim at pinakamakinis na kahoy ng kamagong. Ang sampagita, paliwanag niya kay Liana Sofia, ay simbolo ng pangako. Ipinapangako ko babalikan ka ni Daddy mamayang hapon. Habang suot mo ito, para mo na rin akong kasama. Tumigil sa pag-iyak ang bata, namangha sa ganda ng bulaklak na kahoy. Isinuot ito ni Ramon sa leeg ng anak. Hinalikan siya sa noo at sa unang pagkakataon, pumasok ito sa eskwelahan ng walang luha. Nakatayo sa tabi niya si Elena, may ngiti sa mga labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Maganda ang regalo mo, Mon, sabi nito. Sana lang. Sana ang mga pangako ay hindi lang para sa mga bata. Ang sakit ng alaalang iyon ay parang isang punyal na sumaksak sa dibdib ni Ramon. Noon, hindi niya naintindihan ang lalim ng kalungkutan sa boses ni Elena. Masyado siyang abala sa pagpapalago ng negosyo, sa pagpapatunay sa kanyang ama,
sa pagharap sa mga pangaral ng kanyang ina na hindi kailanman lubusang natanggap si Elena. At sa huli, nawala ang lahat. Napaupo si Ramon sa kanyang silya, ang lakas ay tila hinigop mula sa kanyang katawan. 20 taon. 20 taon ng paghahanap na nauwi sa wala. 20 taon ng pagsisisi na unti-unti niyang ibinaon sa ilalim ng mga bagong proyekto at kontrata. Ngayon, ang lahat ng ibinaon niya ay muling umahon. Posible kaya, pagkatapos ng lahat ng ito, posible kayang nasa isa sa mga proyekto niya ang sagot. Samantala, sa construction site sa BGC tumunog na ang hudyat ng pagtatapos ng trabaho. Ang ingay ng mga makina ay unti-unting humina na palitan ng tawanan at pag-uusap ng mga manggagawang pagod. Ngunit masaya nang natapos ang isang araw. Liana. Mag-ingat ka sa pag-uwi, sigaw ni Mang Ben ang kanilang mabait na kwandok. Isa siyang lalaking nasa 50 taong gulang na ang balat ay kulay kayumanggi dahil sa sikat ng araw at ang mga kamay ay magaspang dahil sa trabaho. Para sa marami, isa siyang foreman. Para kay Liana, siya ang pinakamalapit na bagay sa isang ama. Opo Mang Ben, kayo rin po, ganting sigaw ni Liana habang hinuhubad ang kanyang makapal na guwantes at overalls. Sa ilalim nito ay isang simpleng t-shirt at pantalon, basang-basa ng pawis. Lumapit si Mang Ben sa kanya, may hawak na 2 bote ng malamig na tubig. O, inumin mo to. Nakita ko kanina binisita tayo ng malaking boss. Mukhang sayo pa nakatingin. Bahagyang namula si Liana at kinuha ang tubig. Nahihiya nga po ako, Tay Ben. Baka akala niya nagpapabaya ako sa trabaho. Tumawa si Mang Ben. Imposible. Ikaw ang pinakamahusay na welder dito. Baka naman namanghalang sa galing ng isang babae. Itinuro niya ang leeg ni Liana. O baka naman sa kwintas mo, maganda kasi talaga yan. Automatikong hinawakan ni Liana ang palawit na sampagwita. Ito ang tanging mamahaling bagay na mayroon siya ang nag-iisang alaala mula sa amang hindi niya nakilala. Sabi ni Inay, bigay daw po ito ng tatay ko bago siya umalis. Ang tanging iniwan niya. Ang tono ng boses ni Liana ay hindi puno ng galit, kundi ng isang simpleng pagtanggap sa katotohanan. Iyon ang kwentong kinalakihan niya at iyon ang kwentong pinaniniwalaan niya. Tara na, Tay Ben. May dadaanan pa ako sa bangko, sabi ni Liana habang nilalagok ang tubig. Kailangan kong magdeposito para sa pangarap. Ngumiti si Mang Ben. Alam na alam niya kung ano ang tinutukoy ni Liana. Malapit na anak, konting tiis na lang at matatayo mo na rin ang kapihan ni Elena mo. Ang pangalan pa lang ay nagdulot na ng kislap sa mga mata ni Liana. Para kay Inay, bulong niya sa sarili. Iyon ang kanyang bituin ng kanyang gabay. Ang pangarap na magtayo ng isang maliit at maginhawang coffee shop, isang lugar kung saan maipagpapatuloy niya ang pagmamahal ng kanyang ina sa pagtitimpla ng kape. Bawat sentimong iniipon na niya mula sa kanyang mabigat na trabaho ay isang hakbang palapit sa pangarap na yon. Ang kanilang pag-uusap ay ang perpektong imahe ng kanilang mundo. Simple puno ng pagod, ngunit mayaman sa pag-asa at pagmamahal. Isang mundong malayong-malayo sa malamig at tahimik na karangyaan ng opisina kung saan si Ramon Ignacio ay naghihintay, hindi mapakali, para sa mga piraso ng isang pangarap na matagal na niyang winasak. Lumipas ang maghapon na parang isang panaginip para kay Ramon. Hindi niya matandaan kung anong mga dokumento ang kanyang pinirmahan, kung sinong mga kliyente ang kanyang kinausap, o kung anong mga desisyon ang kanyang ginawa. Ang kanyang isip ay nananatili sa construction site, sa isang babaeng welder, sa isang kwintas na sampagita. Bawat tunog ng telepono ay nagpapatindig ng kanyang balahibo, bawat pagbukas ng pinto ng kanyang opisina ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Naghintay siya. Sa buong buhay niya sanay siyang ang mga tao ang naghihintay sa kanya. Ngayon,
Siya ang bihag ng oras, isang presong nag-aabang sa hatol na maaaring magpalaya o tuluyang kumitil sa kanya. Dapit hapon na nang bumalik si Tita Cora. Ang mga ilaw ng syudad ay nagsisimula nang magningning na parang mga alitaptap sa kadiliman. Kumatok siya ng marahan bago pumasok, may daladalang isang manipis na folder. Walang mabangiti sa kanyang mga labi, tanging isang ekspresyon ng propesyonal na pakikiramay. Ginoo, simula niya habang maingat na inilalapag ang folder sa mesa ni Ramon. Hindi makapagsalita si Ramon. Tumangulang siya, isang senyas para magpatuloy. Ang pangalan niya ay Liana Reyes, sabi ni Tita Cora, ang boses ay kalmado at formal. 29 na taong gulang, isang lisensyadong welder. Mahigit 2 taon na siyang nagtatrabaho sa ilalim ng isa sa ating mga subcontractor. Bawat salita ay isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang imaheng kinatatakutan at inaasahan ni Ramon. Ang kanyang ina. Si Elena Reyes, pagpapatuloy ni Tita Cora, bahagyang nag-atubili. Pumanaw 3 taon na ang nakalipas. Lung cancer. Isang matalim na sakit ang tumagos sa puso ni Ramon, Lena. Patay na. Ang maliit na pag-asang baka isang araw ay makita niya itong muli humingi ng tawad ay biglang naglaho na parang abo. Napapikit siya ng mariin. Nakatira si Liana sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Mag-isa. Maganda ang kanyang record. Masipag, hindi pala reklamo at iginagalang ng kanyang mga kasamahan, dagdag ni Tita Cora. Tumingin siya sa kanyang amo, nakikita ang sakit sa mukha nito. Ginoo, meron pa po. Binuksan niya ang folder at inilabas ang isang kopya ng isang dokumento. Isang birth certificate. Inilapit niya ito kay Ramon. Ang mga mata ni Ramon ay nanginginig habang binabasa ang mga nakasulat na salita. Pangalan Liana Sofia Reyes, pangalan ng ina. Elena Reyes, pangalan ng ama. Hindi nakatala Liana Sofia. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi lang Liana, kundi Liana Sofia. Ang pangalawang pangalan na siya mismo ang pumili. Ang pangalang isinunod niya sa kanyang yumaong lola, isang pangalang pinilit niyang idagdag sa kabila ng pagtutol ng kanyang ina. Ito na ang kumpirmasyon. Ang babaeng nakita niya ay hindi lang kamukha ni Elena. Ang babaeng yon ay ang kanyang nawawalang anak. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay biglang nawala. Napasandal siya sa kanyang silya, ang paghinga ay mabigat at hirap. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay, ngunit hindi nito mapigilan ang pagbuhos ng mga alaala. Isang hapunan sa mansyon ng mga Ignacio. 15 taon na ang nakalipas mula sa araw na yon. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Nakaupo sa kabisera ng mesa ang kanyang ina, si Senyora Leticia Ignacio, isang babaeng may tindig na kasing tigas ng bakal. Nasa isang tabi si Ramon at katapat niya si Elena, na tahimik na pinapakain ng 4 na taong gulang na si Liana Sofia. Ramon, narinig ko mula kay Consuelo na ang anak na lalaki ng mga De Villa ay nag-aaral na sa Harvard. Wika ni Senyora Leticia, ang boses ay matinis. Ang mga mata ay nakatingin kay Elena. Isang tagapagmana. Iyan ang kailangan ng isang pamilyang tulad natin para mapanatili ang pangalan. Naramdaman ni Ramon ang paghigpit ng hawak ni Elena sa kutsara. Manapag-usapan na po natin ito, mahinahong sabi ni Ramon. Sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Hindi pa tayo tapos giit ng matanda. Ang isang imperyo ay nangangailangan ng isang hari, hindi isang prinsesa. Tumingin ito nang may pag-ismid kay Elena. Ang asawa mo, mukhang hindi niya naiintindihan ang bigat ng pangalang Ignacio na dinadala niya. Nakita ni Ramon ang namumuong luha sa mga mata ni Elena. Ngunit anong ginawa niya? Wala. Ngumiti siya ng pilit at sinabing, "Hayaan mo na si Mama Elena. Ganyan lang talaga siya. Huwag mo na lang pansinin." Hindi siya ipinagtanggol ni Ramon. Hindi niya sinabing sapat na si Liana Sofia. Hindi niya sinabing ang kaligayahan ni Elena
ay mas mahalaga kaysa sa opinyon ng kanyang ina. Pinili niya ang katahimikan. Pinili niya ang kaduwagan. Nang gabing iyon, sa kanilang silid umiyak si Elena. Hindi ko na yata kaya mon bulong nito. Para akong isang estranghero sa sarili mong pamamahay. Ang tingin ng ina mo sa akin ay parang dumi. Niyakap niya ito, ngunit ang kanyang mga salita ay hungkag. Magiging maayos din ang lahat. Hayaan mo lang lumipas. Ngunit hindi lumipas. Ito'y lalong lumala. At isang araw pag-uwi niya, wala na sila. Tanging isang maikling sulat ang naiwan, mga salitang nakaukit sa kanyang utak hanggang ngayon. Hindi ko na kaya. Huwag mo na kami hanapin. Bumalik si Ramon sa kasalukuyan, ang mukha ay basa ng mga luhang hindi niya namalayang tumulo. Ang sakit at pagsisisi ay napakatindi. Halos hindi niya kayang huminga. Hindi dahil sa pagmamalupit ng kanyang ina. Kaya umalis si Elena. Umalis si Elena dahil sa kanyang kawalan ng gawa. Sa kanyang pagiging manhid. Sa kanyang pagkabigong maging asawa at ama. Ginoo. Malumanay na tawag ni Tita Cora, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Ramon sa kanya, ang mga matay pula at puno ng pighati. Kinuha niya ang isang picture frame mula sa kanyang mesa. Isang larawan niya noong kabataan, kasama si Elena at isang sanggol na si Liana Sofia na masayang nakangiti. Ang kasalanan ay sa akin, koragaralgal niyang sabi. Lahat ng ito, kasalanan ko. Ang pangalang bumalik ay hindi lang Liana Sofia. Ito rin ang pangalan ng kanyang pinakamalaking kabiguan. At ngayon, sa gitna ng alikabok at bakal ng isa sa kanyang mga proyekto, binibigyan siya ng pagkakataong harapin ito. Hindi nakatulog si Ramon ng gabing iyon. Ang bawat sulok ng kanyang malaking mansyon ay tila sumisigaw ng pangalan ni Elena at Liana Sofia. Ang katahimikan ay isang kaaway pinupuno ang kanyang isipan ng mga paano kung at sana. Sa pagitan ng dilim at ng unang sinag ng araw, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso, isang desisyong pinanday ng 20 taong pagsisisi at isang bagong sibol na pag-asa. Kinaumagahan pumasok siya sa opisina ng may ibang determinasyon. Ang pighati ay naroon pa rin, ngunit nababalutan na ito ng isang malinaw na layunin. Cora, kakanselahin ko ang lahat ng meetings ko ngayong umaga, sabi niya kay Tita Cora habang isinusuot ang kanyang safety vest. Pupunta ako sa BGC site. Gusto niyo po bang ihanda ang sasakyan at ipasama ko si Mang Cesar? Tanong ng kanyang sekretarya. Umiling si Ramon. Hindi. Ako lang mag-isa. At hindi bilang CEO ng kumpanya. Tumingin siya kay Tita Cora at sa unang pagkakataon, nakita nito ang kahinaan sa likod ng bakal na panlabas ng kanyang amo. Pupunta ako doon bilang isang ama. Ang pagbabalik ni Ramon sa construction site ay ibang-iba sa nauna. Hindi na niya pinapansin ang bilis ng pagtatayo o ang kalidad ng mga materyales. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang pamilyar na anyo sa gitna ng daan-daang manggagawa. Bawat kislap ng welding torch ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Bawat tunog ng martilyo ay tila isang pintig ng orasan, nagpapaalala sa panahong nawala sa kanya. Alam niyang hindi niya ito maaaring kausapin sa gitna ng trabaho. Kailangan niyang maghintay. At kaya naghintay siya, nakatayo sa isang sulok, isang anino, sa sarili niyang imperyo, hanggang sa tumunog ang sirena para sa pananghalian. Sinundan niya ang agos ng mga manggagawa patungo sa isang malaking tolda na nagsisilbing kanilang kainan at pahingahan. Ang lugar ay simple lang, mahahabang mesa at bangko na gawa sa kahoy at isang counter kung saan inihahain ang pagkain. Ang hangin ay puno ng amoy ng adobong manok at bagong saing na kanin at ng masayang kwentuhan ng mga taong nagpapahinga mula sa mabigat na trabaho. Sa gitna ng lahat, nakita niya si Liana. Nakaupo ito kasama si Mang Ben at ilang iba pang kasamahan, tumatawa sa isang birong narinig. Ang tawa niya, parang musika, parang isang himig na matagal na niyang hindi naririnig.
Sa isang saglit nakalimutan ni Ramon kung sino siya. Isa lang siyang ama na pinagmamasdan ang kanyang anak mula sa malayo. Humugot siya ng malalim na hininga at nagsimulang maglakad palapit. Ang bawat hakbang ay parang 1 kilometro ang bigat. Magandang tanghali sa inyo, bati niya nang makalapit sa kanilang mesa. Biglang natahimik ang lahat. Ang mga manggagawa ay napatayo sa pagkabigla at paggalang. Mr. Ignacio Surgulat, na sabi ni Mang Ben, "Hindi po namin kayo inaasahan dito. Huwag kayong mag-alala." Sabi ni Ramon, sinisikap na maging kalmado ang kanyang boses. "Nais ko lang siguraduhin na maayos ang pagkain at pasilidad ninyo. Kayo ang puso ng aming mga proyekto." Nakahinga ng maluwag ang mga manggagawa. Ngumiti si Liana nang bahagya, isang nangiting magalang. "Maayos naman po ang lahat, sir." "Salamat po sa pag-aalala," sagot ni Liana. Tumingin si Ramon sa kanya direktang sa kanyang mga mata. "Nakita kita kahapon. Mahusay ang iyong trabaho, Miss Reyes po." Liana Reyes, sagot niya, bahagyang nagulat sa personal na papuri. Reyes, inulit ni Ramon ang apelyido na parang isang salitang banyaga sa kanyang dila. "Ang kwintas mo," sabi niya. Maingat na itinuturo ang palawit sa leeg nito. "Maganda. May espesyal ba itong kahulugan?" Ang tanong ay simple, ngunit para kay Ramon dito, nakasalalay ang lahat. Hinawakan ni Liana ang kanyang sampagita, isang kilos na hindi na niya namamalayan. Isang matamis at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Opo, sir. Napaka-espesyal po nito sa akin," sagot niya. Ang boses ay puno ng sinseridad. "Sabi po ni Inay, ito lang ang tanging alaala na iniwan sa amin ng tatay ko. Hindi ko man lang daw po siya nakilala, pero iniwan niya ito bilang pangako na babalikan niya kami. Hindi na po siya bumalik." Bawat salita ay isang dagok sa puso ni Ramon. Ang pangakong ginawa niya sa isang batang umiiyak ay naging isang kasinungalingan na yumakap sa buong buhay ng kanyang anak. Hindi kasinungalingan, isang baluktot na katotohanan. Isang kwentong isinulat ni Elena para protektahan ang kanilang anak mula sa pamilya Ignacio at mula sa kanya. Ang sakit ay napakatindi, ngunit sa likod nito ay may kalinawan. Ito na ang huling patunay na kailangan niya. Ang sampagita sa gitna ng alikabok ng construction site na ito ay ang kanyang anak. At ang anak na ito ay lumaki sa paniniwalang siya ay isang amang nang iwan. Liana, tapos na ang break sigaw ng isang kasamahan mula sa malayo. "Paumanhin po, Mr. Ignacio. Kailangan na po naming bumalik sa trabaho, magalang na," sabi ni Liana. Tumayo siya at ang kanyang mga kasama at bumalik sa ingay at init ng kanilang gawain. Naiwan si Ramon na nakatayo mag-isa sa gitna ng kainan. Ng puso ay basag, ngunit ang isip ay buo. Hindi na siya maaaring maghintay pa. Hindi na siya maaaring magtago sa anino ng kanyang mga pagkakamali. Kailangan niyang sabihin sa kanya ang totoo, kahit gaano pa ito kasakit, kahit gaano pa kalaki ang galit na maaaring kaharapin niya. Dahil ang isang amang nang iwan ay mas masahol pa sa isang amang nagkamali, ngunit handang itama ang lahat. At handa na siyang itama ang lahat. Lumipas ang 2 araw. Para kay Liana, ang maikling pag-uusap nila ng malaking boss sa kainan ay isa na lamang kakatwang alaala, isang maliit na alon sa karaniwang daloy ng kanyang buhay. Bumalik siya sa dati niyang routine, ang paggising bago sumikat ang araw, ang mahabang biyahe papuntang BGC, ang 8 oras ng pagkayod sa ilalim ng init, at ang pag-uwi sa gabi na pagod, ngunit may ngiti dahil isang araw na naman siyang mas malapit sa kanyang pangarap. Ibinuhos niya ang kanyang atensyon sa paghihinang sa pag-iipon at sa pagpaplano para sa kapihan ni Elena. Ang pagbisita ni G. Ignacio ay isang bagay na ikinuwento niya kay Mang Ben nang may halong hiya at pagtataka, ngunit pagkatapos noon ay hindi na niya ito gaanong inisip. Kaya naman laking gulat niya nang sa kalagitnaan ng hapon, habang nagpapahinga siya sandali, ay tinawag siya ni Mang Ben
papunta sa maliit na opisina ng site. Ang mukha ng matanda ay may bahid ng pagkalito at pag-aalala. Liana, may bisita ka, sabi nito sa pabulong na tono. Bisita po. Sino naman po, nagtatakang tanong ni Liana. Pagpasok niya sa opisina, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng business suit, nakaupo ng tuwid sa isang silyang plastic. Pamilyar ang mukha nito. Ito ang babaeng laging kasama ni G. Ignacio. Magandang hapon, Miss Reyes. Magalang na bati ng babae tumatayo. Ako si Corazon, ang executive assistant ni G. Ramon Ignacio. Magandang hapon din po, sagot ni Liana habang pinupunasan ang kanyang mga kamay na may bahid ng grasa sa kanyang pantalon. May maipaglilingkod po ba ako sa inyo? Nais ka sanang makausap ni G. Ignacio, diretsyong sabi ni Tita Cora. Ang kanyang boses ay propesyonal, ngunit may bakas ng kabaitan. Iniimbitahan kanya sa kanyang opisina sa Makati bukas ng hapon. 3:00, natigilan si Liana. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila umakyat sa kanyang ulo. Po. Ako po. Bakit daw po, sunod-sunod niyang tanong, ang isip ay naghahanap ng anumang posibleng dahilan. May nagawa ba siyang mali? May nasira ba siyang kagamitan? Papagalitan ba siya? O mas malala pa, tatanggalin sa trabaho? Hindi niya sinabi ang dahilan. Malumanay na sagot ni Tita Cora. Ngunit tiniyak niyang ito ay isang bagay na importante, personal. Ibinigay niya kay Liana ang isang maliit na card na may nakasulat na address at contact number. Bayad ang iyong oras bukas at may sasakyan na susundo sa'yo dito. Kailangan ko lang ng iyong kumpirmasyon. Ang salitang personal ay lalong nagpalito kay Liana. Ano namang personal na bagay ang pag-uusapan nila ng isang bilyonaryong halos hindi niya kilala? Pag-alis ni Tita Cora, naiwan si Liana at Mang Ben sa isang naguguluhang katahimikan. Anak, ano yan, basag ni Mang Ben sa katahimikan, ang noo ay kulubot sa pag-aalala. Hindi ko po alam. Tay Ben, sagot ni Liana, ang boses ay nanginginig. Pinapatawag po ako ni G. Ignacio sa opisina niya. Kinakabahan po ako. Pinagmasdan ni Mang Ben ang dalaga. Itinuring na niya itong parang tunay na anak. Ang ideya na ang isang makapangyarihang tao ay biglang nagkaroon ng interes dito ay hindi niya ikinatuwa. Mag-ingat ka, Liana, seryosong payo niya. Mahirap basahin ang mga taong tulad nila. Baka kung ano lang ang kailangan sa'yo. Huwag kang basta-basta magtitiwala. Nang gabing iyon sa kanyang maliit na apartment, hindi mapakali si Liana. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang business card. Ignacio Prime Holdings. Ang pangalan ay tila isang dambuhala at siya ay isang langgam na bigla na lang napansin nito. Lumapit siya sa isang maliit na altar sa sulok ng kanyang sala kung saan nakalagay ang may kupas ng larawan ng kanyang ina. Kinuha niya ito at niyakap. Nay, ano po kayang kailangan niya sa akin? Bulong niya sa larawan. Sana po nandito kayo para sabihin sa akin ang gagawin ko. Pinag-isipan niyang wag na lang pumunta. Baka gulo lang ang idulot nito. Baka isang malaking pagkakamali lang ang lahat. Ngunit may isang bahagi sa kanya, isang maliit at hindi maipaliwanag na tinig na nagsasabing kailangan niyang pumunta. Ang kuryosidad at isang kakaibang pakiramdam na tila may isang bagay na naghihintay na malaman niya ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Naalala niya ang paraan ng pagtingin sa kanya ng matandang lalaki. Hindi ito tingin ng isang amo sa isang empleyado. Mayroon itong kalungkutan at parang pamilyar. Humugot siya ng malalim na hininga. Kailangan niyang malaman. Kahit ano pa man ito, kailangan niyang harapin. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at nanginginig ang mga daliring idinayal ang numerong nasa card. Hello, opisina po ito ni G. Ignacio, sagot ng isang boses sa kabilang linya. Hello po, panimula ni Liana. Pinapatatag ang kanyang boses. Ako po si Liana Reyes. Tumatawag po ako para kumpirmahin na darating po ako bukas. Ang gusali ng Ignacio Prime Holdings
ay isang halimaw na gawa sa bakal at salamin kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw sa Makati. Para kay Liana na nakatayo sa paanan nito, ang pakiramdam ay tila lalamunin siya ng buo. Ang sasakyang sumundo sa kanya ay mas magara pa sa pinakamahal na taxi na nasakyan niya sa buong buhay niya. At ngayon, habang papasok siya sa lobby na mas malaki pa sa buong palapag ng apartment building na tinitirhan niya, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa ibang planeta. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang, ang mga pader ay pinalamutian ng mga obra ng sikat na pintor at ang mga taong dumaraan ay nakasuot ng mga damit na katumbas na marahil ng isang taon niyang sahod. Bawat hakbang niya papasok ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Sinalubong siya ni Tita Cora sa lobby ng penthouse. Ang kanyang nangiti ay magalang ngunit may bakas ng awa. "Magandang hapon, Liana. Naghihintay na si G. Ignacio. Dito ka dumaan." Iginiya siya nito sa isang malaking pinto na gawa sa maitim na kahoy. Pagbukas nito, isang malawak na espasyo ang bumungad kay Liana. Ang opisina ay napakalaki na. Ang isang buong pader ay gawa sa salamin, nagpapakita ng isang nakakalulang tanawin ng buong Metro Manila. Sa gitna ng lahat ng karangyaan, ang mga mamahaling kasangkapan, ang mga makakapal na libro, ang naglalakihang mga painting. Nakatayo si Ramon Ignacio malapit sa bintana, nakatalikod sa kanila. Hindi siya mukhang isang makapangyarihang CEO. Mukha siyang isang matandang lalaki na nag-iisa pasan ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. "Ginoo, narito na po si Miss Reyes," anunsyo ni Tita Cora, bago marahang isinara ang pinto at iniwan silang dalawa. Dahan-dahang humarap si Ramon. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi mabasa ni Liana, isang halo ng kabakalungkutan at isang matinding pananabik. "Salamat sa pagdating, Liana," sabi niya. Ang boses ay bahagyang garalgal. "Maupo ka, makiusap." Itinuro niya ang isang pares ng malambot na sofa sa gitna ng silid. Umupo si Liana sa dulo ng sofa. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan. Ang postura ay alisto at handa sa anumang sasabihin. Ang katahimikan ay mabigat, pinupuno lamang ng mahinang ugong ng aircon. "Gusto mo ba ng kape, tubig?" alok ni Ramon, na tila hindi alam kung paano magsisimula. "Huwag na po. Salamat," mabilis na sagot ni Liana. "G. Ignacio, kung may nagawa po akong mali sa trabaho, sana po ay sabihin niyo na." Umiling si Ramon at dahan-dahang umupo sa sofa sa tapat niya. "Wala. Wala kang ginawang mali. Sa katunayan, ikaw ay isang mahusay na manggagawa." Huminto siya, tila nag-iipon ng lakas. "Ang dahilan kung bakit kita pinapunta dito ay dahil sa pag-uusap natin noong isang araw tungkol sa kwintas mo." Muling hinawakan ni Liana ang kanyang palawit na sampagita. "Ano po ang tungkol dito?" "Sinabi mo yan, ang tanging iniwan ng iyong ama." Wika ni Ramon, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kwintas puno ng sakit. "Opo, iyon po ang sabi ni Inay. Ang iyong ina, si Elena." Ang pagbigkas pa lang ng pangalan ay tila nagdulot ng kirot kay Ramon. Sinabi ba niya kung bakit siya umalis? Napakunot ang noo ni Liana, hindi niya maintindihan kung saan patungo ang usapan. Ang sabi niya po, iniwan niya kami, na may iba siyang pamilya, na hindi niya kami mahal. Bawat salita ay isang lumang sugat na muling binubuksan. Isang hikbi ang kumawala kay Ramon. Napayuko siya, hindi makatingin ng diretso kay Liana. Hindi iyan totoo. Po, ang lahat ng sinabi niya. "Hindi totoo," sabi ni Ramon. Itinaas ang kanyang tingin. Ang mga mata ay puno na ng luha. "Liana, mayroon ka bang palayaw noong bata ka?" Naguluhan si Liana sa biglaang pag-iba ng tanong. "Hindi ko po matandaan. Tinatawag kitang munting sampagita," sabi ni Ramon. Ang boses ay basag na dahil amoy kang bagong pitas na bulaklak noong sanggol ka pa. At ang kwintas na yan, ako ang nagpagawa niyan. Ako ang nagsuot niyan sa leeg mo
Noong ikalimang kaarawan mo dahil ayaw mong pumasok sa eskwela. Nanlamig ang buong katawan ni Liana. Ang kanyang paghinga ay tila nahinto. Ang mga salita ng lalaki ay walang katuturan. Isang malaking kalokohan. Hindi ko po kayo maintindihan. Sabi ni Liana, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Tumayo si Ramon, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Lumapit siya, ngunit huminto nang makita ang takot sa mga mata ni Liana. Ang pangalan mo ay Liana Sofia. Sabi niya, ang bawat salita ay puno ng bigat ng 20 taon. Ang nanay mo ay si Elena. At ako si Ramon. Huminto siya, huminga ng malalim at sinabi ang mga salitang magbabago sa lahat. Ako ang tatay mo, Liana. Sa isang iglap, ang pagkalito sa mukha ni Liana ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay ng isang umaapaw na galit. Tumayo siya nang bigla ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Sinungaling sigaw niya, ang boses ay pumipiyok sa tindi ng emosyon. Ang takot at paggalang ay nawala, napalitan ng purong sakit. Anong karapatan mong sabihin? Yan ang tatay ko, iniwan kami. Ang sabi ng nanay ko, pinabayaan niya kami sa hirap. Namatay ang nanay ko na mag-isa naming nilalabanan ang lahat. Hindi ka nagpakita. Kahit kailan, ang bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Ramon. Liana, anak, pakinggan mo ako. Huwag mo akong tawaging anak. Patuloy na sigaw ni Liana, ang mga luha ay malayang bumabagsak sa kanyang mga pisngi. Namatay si inay na halos wala kaming pambili ng gamot. Nagtrabaho ako sa ilalim ng araw para lang may makain kami. Nasaan ka noon? Nasaan ka habang nagdurusa kami? Ngayon, darating ka at sasabihin din mong ikaw ang tatay ko. Pagkatapos ng lahat, hindi makasagot si Ramon. Ang sakit sa mga mata ni Liana ay napakatotoo, napakalalim. Paano niya ipapaliwanag ang 20 taon sa loob ng ilang minuto? Wala akong tatay na tulad mo, huling sigaw ni Liana bago tumalikod at halos takbuhin ang pinto. Binuksan niya ito ng padabog at tumakbo palabas, walang pakialam sa gulat na mukha ni Tita Cora. Naiwan si Ramon na nakatayo sa gitna ng kanyang malawak at tahimik na opisina. Ang lakas ay tuluyang umalis sa kanyang mga tuhod at napaluhod siya sa sahig. Ang dagundong ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa silid, isang tunog na nagsasara, hindi lang ng isang pinto, kundi ng isang pagkakataong akala niya ay abot kamay na niya. Ang galit sa mga mata ng kanyang anak ay isang apoy na tumupok sa lahat ng kanyang pag-asa at iniwan siyang abo sa gitna ng kanyang ginintuang hawla. Tumakbo si Liana. Tumakbo siya palayo, sa turing salamin palayo, sa mga matang puno ng luha ng lalaking iyon, yon palayo sa mga salitang sumisira sa pundasyon ng kanyang buong pagkatao. Ang ingay ng trapiko sa Ayala Avenue ay isang magulong musika sa kanyang pandinig. Ang mga ilaw ng gusali ay mga nagniningning, na patalim, na sumusugat sa kanyang paningin. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo. Nakasakay siya sa unang bus na huminto sa kanyang harapan, hindi man lang tinitingnan ang karatula. Umupo siya sa may bintana, nakasandal ang noo sa malamig na salamin, habang ang lungsod ay dumadaan na parang isang mantsa ng kulay at ilaw. Ang kanyang dibdib ay masikip, ang kanyang paghinga ay mababaw. Ako ang tatay mo, Liana. Ang mga salita ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan, isang sirang plaka. Kasabay nito ang tinig ng kanyang ina, isang bulong mula sa nakaraan. Iniwan niya tayo, anak. Walang puso ang tatay mo. Sino ang paniniwalaan niya? Ang multo ng isang ina na minahal niya ng buong buhay o ang buhay na estrangherong bigla na lang umangkin sa kanya. Ang galit na naramdaman niya kanina sa opisina ay unti-unting napapalitan ng isang nakalulunod na pagkalito. Kung nagsisinungaling ang lalaking iyon,
Bakit may ganoong sakit sa kanyang mga mata? Isang sakit na tila tunay. Habang ang bus ay bumabaybay sa magulong kalsada ng EDSA, isang pangalan ang unting nabuo sa kanyang isipan. Isang kanlungan, isang posibleng sisidlan ng mga sagot. Lola Pilar, ang matalik na kaibigan ng kanyang ina. Ang babaeng tumayong pangalawang ina sa kanya. Siya ang tanging buhay na tulay sa nakaraan ni Elena. Kung mayroong isang taong nakakaalam ng buong katotohanan, iyon ay si Lola Pilar. Bumaba siya ng bus at sumakay ng jeep papuntang Sampaloc. Bawat metro na nilalakbay niya ay isang hakbang palayo sa karangyaan ng Makati at isang hakbang pabalik sa mundong kanyang kinalakihan. Isang mundo ng masisikip na eskinita, magkakadikit na bahay at mga taong nagtutulungan. Samantala, sa ika-50 palapag ng tore ng Ignacio Prime Holdings, na natiling nakaluhod si Ramon sa sahig. Ang katahimikan sa kanyang opisina ay masakit, mas malakas pa sa sigaw ni Liana kanina. Dahan-dahang pumasok si Tita Cora, may dalang isang baso ng tubig. Ginoo. Malumanay niyang tawag. Tumingala si Ramon, ang kanyang muka ay larawan ng pagkatalo. Nawala na naman siya sa akin, Cora. Hayaan niyo po muna siyang mag-isip, sabi ni Tita Cora. Nabigla lamang po ang bata. Umiling si Ramon. Hindi mo nakita ang mga mata niya. Galit. Poot. Iyon ang itinanim ni Elena sa puso niya para sa akin. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa, ang mga kamay ay nanginginig pa rin. May isang tao lang siyang matatatawagan sa mga oras na ganito. Mateo, sabi niya nang sagutin ang tawag. Kailangan kita dito. Ngayon na. Wala pang isang oras dumating si Mateo Ignacio. Pinsan ni Ramon, kasosyo sa negosyo, at ang tanging taong nakakakita sa kanya, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang taong marupok. Si Mateo ay mas kalmado, mas nakatapak sa lupa, ang perpektong panimbang sa nag-aapoy na ambisyon ni Ramon. Anong nangyari, Mon? Tanong ni Mateo habang isinasara ang pinto. Ikinuwento ni Ramon ang lahat, mula sa pagkakita niya kay Liana hanggang sa madamdaming pagtutuos kanina. Nakinig si Mateo nang walang pagkagambala. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nang matapos si Ramon, napabuntong hininga si Mateo. Ano ang inaasahan mo, Ramon, na pagkatapos ng 20 taon, yayakapin ka niya kaagad? Inaasahan kong. Makikinig siya, sagot ni Ramon. Ang boses ay puno ng pait. Bakit siya makikinig sa'yo, mariing tanong ni Mateo. Para sa kanya, isa kang multo. Isang pangalang sumira sa buhay nila. Ang katotohanan para sa kanya ay ang katotohanang ibinigay ng kanyang ina. Mga salita, laban sa mga salita. Bakit niya paniniwalaan ang salita ng isang estranghero? Anong gagawin ko, desperadong tanong ni Ramon. Itigil mo ang pag-arte na parang biktima, matigas na, sabi ni Mateo. Oo, masakit ang nangyari. Pero tandaan mo, Mon, pinabayaan mo sila emosyonal bago pa man sila nawala pisikal. Ngayon kailangan mong patunayan ang sarili mo. Lumapit siya at tinapik ang balikat ng pinsan. Huwag kang susuko ngayon. Hindi sapat ang mga salita. Ipakita mo sa kanya. Ipakita mo ang mga ebidensya, ang mga ulat ng investigador, ang mga ginastos mo sa paghahanap ang lahat. Hayaan mong makita niya ang bigat ng 20 taon. At maging handa ka. Baka kahit pagkatapos noon, hindi ka pa rin niya mapatawad kaagad. Ang mga salita ni Mateo ay matigas ngunit puno ng katwiran. Nagbigay ito ng isang maliit na sinag ng pag-asa sa kadiliman ni Ramon. Mayroon pa siyang maaaring gawin. Hindi pa ito ang katapusan. Sa wakas, narating ni Liana ang maliit at lumang apartment building kung saan nakatira si Lola Pilar. Umakyat siya sa 3 palapag. Ang kanyang mga binti ay nanghihina. Huminto siya sa harap ng isang pintong kulay berde at kumatok ng 3 beses. Ang tunog ay tila nanggaling sa malayo. Ilang sandali pa bumukas ang pinto. Isang babaeng nasa mga 60 anyos na may buhok na kulay pilak at mga matang puno ng kabaitan ang sumilip. Sino yan, Liana anak, gulat na sabi ni Lola Pilar. Anong nangyari sa'yo?
Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi na napigilan ni Liana ang kanyang mga luha. Bumagsak siya sa mga braso ng matanda. Ang kanyang mga hikbi ay umaling-awngaw sa tahimik na pasilyo. Lola Pilar, Lola, iyon lang ang paulit-ulit niyang nasabi. Inalalayan siya ni Lola Pilar, papasok sa maliit ngunit malinis nitong apartment. Pinaupo siya sa isang lumang silyang yantok at binigyan ng isang basong tubig. Hinintay niyang kumalma ang dalaga habang marahan niyang hinihimas ang likod nito tulad ng ginagawa niya noong bata pa si Liana at nadadapa ito. Nang bahagyang humupa ang kanyang pag-iyak tumingala si Liana, ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng desperasyon. Tinitigan niya ng diretso ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Lola Pilar, sabi niya, ang boses ay basag at nanginginig. Kailangan ko pong malaman ang totoo tungkol kay inay at sa lalaking nagsasabing siya ang tatay ko. Ang tanong ni Liana ay nanatiling nakabitin sa hangin ng maliit na sala, mabigat at puno ng kahulugan. Ang palaging masayahing mukha ni Lola Pilar ay biglang naging isang maskara ng pighati. Ang kanyang mga mata, na laging puno ng init, ay biglang napuno ng anino ng isang napakatagal nang nakaraan. Umupo siya sa tapat ni Liana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinapatong niya ang mga ito sa ibabaw ng maliit na lamesa. Anak, ano bang mga pinagsasabi mo? Sabi niya. Ang boses ay mahina, isang pagtatangkang umiwas. Pagod ka lang siguro. Magpahinga ka muna. Ngunit hindi nagpatinag si Liana. Ang kanyang desperasyon ay mas malakas kaysa sa pag-aalinlangan ng matanda. Hindi po ako pagod, Lola. Naguguluhan po ako. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lola Pilar. Ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko si G. Ramon Ignacio. Sinabi niya sa akin na siya ang tatay ko. Alam niya ang tungkol sa kwintas na ito, sabi niya habang hawak ang sampagita. Tinawag niya akong munting sampagita. Isang palayaw na sabi niya, siya lang ang tumatawag sa akin. Sa pagbanggit ng palayaw, isang luha ang kumawala mula sa mga mata ni Lola Pilar. Iyon ang huling piraso ng kumpirmasyon na hindi na niya kayang itanggi. Ang lihim na ipinangako niyang itatago hanggang sa kanyang huling hininga ay kumakatok na sa kanyang pinto. Napabuntong hininga siya, isang tunog ng pagsuko at matinding kalungkutan. Tumingin siya sa larawan ni Elena na nakasabit sa pader. Patawarin mo ako, Elena, bulong niya. Binalik niya ang kanyang tingin kay Liana. Alam kong darating ang araw na ito. Isang araw na kinatatakutan ng nanay mo at kinatatakutan ko rin. Humigpit ang paghawak ni Liana sa silya. Totoo po ba, Lola? Siya nga po ba tumango si Lola Pilar dahan-dahan? Oo, anak. Si Ramon Ignacio ang tunay mong ama. Ang kumpirmasyon sa halip na magdulot ng linaw ay lalo pang nagdulot ng gulo sa isip ni Liana. Pero bakit po niya kami iniwan? Bakit sinabi ni inay na dahil kailangan putol ni Lola Pilar ang kanyang boses ay puno ng pait? Hindi ka iniwan ng tatay mo, Liana. Ang nanay mo. Siya ang naglayo sa'yo. Nagsimulang magkwento si Lola Pilar. Ang kanyang boses ay isang agos ng mga alaala dinadala si Liana pabalik sa isang panahong hindi niya matandaan. Minahal ng nanay mo ang tatay mo, Liana. Sobra-sobra panimula niya. Noong una parang isang fairy tale ang kwento nila. Isang mayamang tagapagmana at isang simpleng babae na may ginintuang puso. Ngunit ang mga fairy tale, anak, ay madalas may mga kontrabida. At ang kontrabida sa kwento nila ay ang sarili niyang biyenan ang lola mo sa ama, si Senyora Leticia. Ikinuwento ni Pilar kung paanong minaliit at inalipusta ni Senyora Leticia si Elena. Kung paanong tinawag siyang mga agaw ng yaman, isang babaeng hindi karapat-dapat sa pangalang Ignacio. Lalong lumala ang lahat ng ipanganak si Liana. Gusto ng lola mo ng isang lalaking tagapagmana, sabi ni Pilar, ang galit ay bakas pa rin sa kanyang tinig. Nang nalaman niyang babae ka para sa kanya,
Isa na namang kabiguan si Elena. Araw-araw ipinaparamdam niya sa nanay mo na wala siyang silbi, na isa siyang pabigat sa pamilya. At ang tatay ko, nasaan siya, tanong ni Liana. Ang puso ay kumikirot para sa ina. Ang tatay mo, buntong hininga ni Pilar, ay nabulag sa ambisyon. Mahal niya si Elena, oo, pero mas mahal niya ang paghanga ng kanyang ama at ang pagpapatakbo ng kanilang kumpanya. Hindi siya masamang tao, Liana. Mahina lang siya noon. Sa tuwing sinusumbatan ng senyora si Elena, ang sinasabi lang niya ay, "Pagpasensyahan mo na si Mama." Hindi niya kailanman ipinagtanggol ang nanay mo. Isang gabi pagpapatuloy ni Pilar, tumawag sa akin si Elena, humahagulgol. Narinig daw niya ang biyenan niya na sinasabing dapat kang ipadala sa isang boarding school sa ibang bansa paglaki mo para matuto ng tamang asal. Doon napuno ang nanay mo. Napagtanto niyang hindi lang buhay niya ang sinisira ng pamilyang yon, kundi pati na rin ang kinabukasan mo. Kaya siya umalis, bulong ni Liana. Unti-unti nang nauunawaan ng lahat. Oo, umalis siya hindi para iwanan ng tatay mo, kundi para iligtas ka. Para hindi ka lumaki sa isang bahay na walang pagmamahal, kung saan ang halaga mo ay nasusukat sa iyong kasarian. At ang kwentong iniwan ka niya. Tumingin si Lola Pilar kay Liana, ang mga matay puno ng pagsisisi. Iyon ang pinakamasakit na desisyong ginawa niya. Bakit, Lola? Bakit kailangan niyang magsinungaling? Dahil alam niyang hahanapin kayo ni Ramon. At hahanapin niya kayo nang walang tigil. Ang kasinungalingan, anak, ay isang kalasag, isang pader na itinayo niya sa pagitan mo at ng mundo ng mga Ignacio. Naisip niyang kung maniniwala kang iniwan ka ng ama mo, hinding-hindi mo gugustuhing bumalik. Kung maniniwala kang kinamumuhian ka niya, hindi mo siya hahanapin. Mas pinili niyang kamuhian mo ang isang multo kaysa masaktan ka ng isang totoong pamilya. Itinago ka niya, anak, hindi para saktan ka, kundi para iligtas ka. Ang huling mga salita ni Lola Pilar ay tumatak sa katahimikan ng silid, nakatulala lang si Liana. Ang buong buhay niya, ang pundasyon ng kanyang pagkatao, ay nakatayo sa isang simpleng katotohanan, isang mabuting ina at isang masamang ama. Ngayon, ang pundasyong yon ay gumuho at iniwan siyang nakalutang sa isang dagat ng masalimuot at masakit na katotohanan. Hindi masama ang kanyang ama, mahina lang ito. Hindi nagsinungaling ang kanyang ina dahil sa galit, nagsinungaling ito dahil sa pag-ibig. Ang bigat ng sakripisyo ng kanyang ina at ang bigat ng pagsisisi ng kanyang ama ay sabay na bumagsak sa kanyang mga balikat. Umupo siya roon, manhid, ang mga piraso ng kanyang nakaraan ay nagkalat sa sahig. At wala siyang ideya kung paano niya sisimulang pulutin ang mga ito. Lumipas ang 3 araw na parang isang manipis na ulap para kay Liana. Hindi siya pumasok sa trabaho. Nagpaalam siya kay Mang Ben na may sakit siya, isang kasinungalingang hindi naman kalayuan sa katotohanan. Dahil may sakit nga ang kanyang puso at kaluluwa, isang karamdamang dulot ng bigat ng katotohanang natuklasan niya. Ginugol niya ang mga araw. Sa loob ng kanyang maliit na apartment, pinoproseso ang lahat. Ang galit na nag-alab sa kanyang dibdib ay nawala na napalitan ng isang malalim at nanunuot na kalungkutan. Nalulungkot siya para sa kanyang ina, para sa tapang nito sa sakripisyo at sa pag-ibig na nagtulak dito na gumawa ng isang napakasakit na desisyon. Nalulungkot siya para sa lalaking ama niya, isang taong nagkamali, oo, ngunit isang taong nagdusa rin sa loob ng 20 taon. At higit sa lahat, nalulungkot siya para sa sarili niya, para sa batang Liana na lumaki sa isang kasinungalingan, kahit pa ito'y isang kasinungalingang isinilang mula sa pagmamahal. Sa ika-4 na araw, gumising siya na may bagong kalinawan. Hindi pa buo, hindi pa magaling, ngunit may direksyon. Mayroon pa siyang mga tanong. Mayroon pa siyang mga kailangang marinig.
Kinuha niya ang business card mula sa kanyang pitaka at sa pagkakataong ito, walang panginginig sa kanyang mga kamay. Siya ang tumawag. Opisina ni G. Ignacio, sagot ng formal na boses. Maaari ko po bang makausap si G? Ramon Ignacio, kalmadong tanong ni Liana. Pakisabi po si Liana Reyes ito. Nais ko po sanang makipagkita sa kanya. Muli naroon siya sa opisina sa penthouse. Ngunit ngayon ang lahat ay iba na. Ang karangyaan ng lugar ay hindi na nakakatakot. Ito'y tila isang malungkot na entablado. Ang tanawin mula sa bintana ay hindi na simbolo ng kapangyarihan. Ito'y isang tahimik na saksi sa mga pusong nagkawatak-watak. Nakaupo si Ramon sa likod ng kanyang mesa, ngunit hindi siya ang CEO na nakita ni Liana noon. Mukha siyang mas matanda, mas pagod. Nang makita siya nito, agad itong tumayo. Walang ngiti, tanging isang bakas ng magkahalong pag-asa at takot sa kanyang mga mata. Salamat sa muling pagpunta, Liana, sabi niya. Ang boses ay mahina. Hindi sumagot si Liana. Umupo lang siya sa sofa naghihintay. Sa halip na magsalita, lumakad si Ramon papunta sa isang malaking cabinet sa gilid ng kanyang opisina. Mula sa ilalim nito, inilabas niya ang isang malaki at maalikabok na kahon na gawa sa karton. Ang takip nito ay may kupas na sulat kamay LSAAE. Liana Sofia Ignacio. Maingat niyang inilapag ang kahon sa mababang mesa sa pagitan nila. Ang tunog ng pag-alis niya ng tape sa takip ay ang tanging ingay sa silid. Nang buksan niya ito, isang amoy ng kalumaan ng papel tela at mga alaalang matagal nang itinago ang kumalat sa hangin. Hindi nagsalita si Ramon. Hinayaan niyang ang laman ng kahon ang magkwento. Ang unang kinuha niya ay isang makapal at mabigat na binder. Binuksan niya ito sa ibabaw ng mesa. Ang laman nito ay mga ulat mula sa iba't ibang pribadong investigador na may mga petsang sumasakop sa halos 2 dekada. Nakita ni Liana ang mga litrato ng mga lugar na pinuntahan nila, mga pangalan ng mga taong nakausap, mga report na nagsasabing walang bakas na natagpuan. Sunod-sunod ang mga binder. Ang bawat isa ay isang testamento sa mga taon ng bigong paghahanap. Pagkatapos, inilabas niya ang isang folder na puno ng mga luma at naninilaw na papel. Mga kopya ng missing person flyers na may larawan ng isang 5 taong gulang na batang babae na may malalaking mata ang kanyang sariling mukha mula sa nakaraan. Ang hininga ni Liana ay nag-umpisang bumigat at pagkatapos ay inilabas ni Ramon ang mga bagay na tuluyang sumira sa kanyang puso. Isang maliit at pudpod ng teddy bear na may isang nawawalang butones na mata. Hindi ka makatulog noon kapag hindi mo ito kayakap, bulong ni Ramon. Isang libro ng mga pambatang kwento na ang mga pahina ay may mga guhit ng Crayola. Paborito mong basahin ito nang paulit-ulit, sabi niya, habang hinahaplos ang isang guhit ng bahaghari. Isang maliit na pares ng sapatos na kulay pula. Ang unang sapatos na ginamit mo sa paglalakad. Hinawakan ni Liana ang maliit na sapatos. Ang lambot ng katad, ang liit nito sa kanyang palad. Ito ay isang pisikal na piraso ng isang buhay na ninakaw sa kanya. Ang lahat ng galit at pagdududa ay natunaw na palitan ng isang umaapaw na agos ng awa at panghihinayang. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit hindi na ito mga luha ng galit. Ito'y mga luha para sa lahat ng nawala. Hindi lumipas ang isang araw na hindi ko kayo yun naisip, sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Tumingin siya kay Liana. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisising hindi kayang ilarawan ng mga salita. Patawarin mo ako, anak. Naging mahina ako. Naging duwag. Inuna ko ang negosyo, ang pangalan ng pamilya. Patawarin mo ako sa hindi pagprotekta sa inyong mag-ina. Nagkulang ako. Patawad. Sa wakas, bumuhos ang mga luha ni Liana. Humagulgol siya, hindi dahil sa sakit na idinulot sa kanya, kundi dahil sa sakit na nakikita niya ngayon
Sa harap niya ang sakit ng isang ama na nawalan ng 20 taon, ang sakit ng isang lalaking pinagsisisihan ang kanyang mga pagkakamali. Walang yakap, walang mga salitang pinapatawad na kita. Sa halip sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang tanong ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tanong na naghuhudyat ng simula ng isang tulay. Kumusta po? Kumusta po ang mga huling araw ni Inay? Tanong niya. Ang boses ay garalgal. Ang tanong ay isang paanyaya. Isang maliit na siwang sa pader na kanilang itinayo. At sa unang pagkakataon, sa gitna ng mga piraso ng kanilang nasirang nakaraan, nagsimula silang mag-usap hindi bilang CEO at empleyado, hindi bilang estranghero at kaaway, kundi bilang isang ama at isang anak na parehong nawalan. Isang linggo ang lumipas, isang linggo ng marang pagbabago. Nagsimula ito sa isang maikling text message mula kay Ramon. Kumain ka na ba, anak? Sinundan ng isang simpleng sagot mula kay Liana. Opo. Kayo po. Ang mga simpleng palitan ng mensahe ay naging maikling tawag sa telepono. Walang malalalim na usapan, walang pag-ungkat sa nakaraan. Tanging mga tanong kung kumusta ang araw, kung ano ang ulam, kung umulan ba sa kanilang lugar. Ang bawat salita ay isang maliit na bato, maingat na inilalatag para buuin ang isang tulay sa ibabaw ng 20 taong bangin na naghihiwalay sa kanila. Sa isang tawag noong Biyernes ng gabi, nag-atubili si Ramon bago magsalita. Liana, sabi niya, ang boses ay may halong kaba. Hindi ko pa siya nadadalaw. Ang nanay mo. Gusto kong pumunta, pero gusto kong kasama ka. Kung papayag ka. Ang biyahe papunta sa sementeryo ay tahimik. Hindi ito ang mabigat na katahimikan ng kanilang unang pagkikita, kundi isang katahimikang payapa. Nakatingin si Liana sa labas ng bintana, habang si Ramon naman ay nakapokus sa pagmamaneho. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Diyan biglang sabi ni Ramon, itinuturo ang isang lumang parke na kanilang nadadaanan. Diyan kami madalas mamasyal ng nanay mo noong magkasintahan pa lang kami. Paborito niya ang ice cream mula sa sorbeterong laging nakapwesto sa ilalim ng puno ng akasya. Ngumiti si Liana. Isang maliit na piraso ng kwento ng kanyang mga magulang na hindi niya kailanman narinig. Mahilig nga po si Inay sa matatamis. Ang sementeryo ay isang tahimik na lugar puno ng mga puno ng kalachuchi. Ang puntod ni Elena ay simple lang isang lapidang gawa sa puting marmol na may pangalang Elena Reyes at ang mga katagang isang mapagmahal na ina. Malinis ang paligid, isang patunay sa palagiang pagdalaw ni Liana. Magkatabi silang tumayo sa harap ng puntod. Si Liana ay naglagay ng isang palumpon ng puting rosas, ang paborito ng kanyang ina. Si Ramon naman ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mga mata ay nakapako sa pangalan na nakaukit sa bato. Dahan-dahan itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at hinaplos ang mga letra ng pangalan ni Elena na para bang sa paghaplos na yon ay mahahawakan niyang muli ang babaeng minahal at sinaktan niya. Walang nagsasalita. Tanging ang marahang ihip ng hangin at ang huni ng mga ibon ang maririnig. Nagluluksa sila ng magkasama, hindi bilang mag-asawa o mag-ina, kundi bilang 2 taong nagmahal sa iisang babae at kapwa nawalan. Noong huling kaarawan niya, basag ni Liana, sa katahimikan ang boses, ay isang bulong. Nagluto po ako ng paborito niyang sinigang. Kahit mahina na siya, pinilit niyang ubusin ang isang mangkok. Sabi niya iyon daw po ang pinakamasarap na sinigang na natikman niya sa buong buhay niya. Isang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Ramon. Noong una kaming magkakilala, sagot niya ipinagluto niya ako ng sinigang. Sobrang asim, halos hindi ko makain. Pero ngumiti ako at sinabing, masarap, para hindi masaktan ang damdamin niya. Mula noon, iyon na lagi ang niluluto niya para sa akin. Napangiti si Liana sa gitna ng kanyang mga luha. Ang pagbabahagi ng mga munting alaala ay tila nagbubuklod sa kanila
naghahabi ng isang bagong koneksyon mula sa mga sinulid ng nakaraan. Tumingin siya kay Ramon. Ang lalaking kaharap niya ay hindi na ang makapangyarihang CEO o ang estrangherong sumira sa kanyang mundo. Siya ay isang ama na puno ng pagsisisi, isang lalaking naghahanap ng kapatawaran. At sa sandaling iyon, sa harap ng puntod ng kanyang ina, natagpuan ni Liana sa kanyang puso ang kapatawarang iyon. "Salamat po sa pagsama sa akin, Papa," sabi niya. Ang salita ay lumabas sa kanyang bibig ng natural at buong katapatan. Natigilan si Ramon. Tumingin siya sa kanyang anak, ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. "Papa," ang isang salita na akala niya ay hinding-hindi na niya maririnig. Ang simpleng salitang iyon ay isang balsamo na humilom sa 20 taong sugat sa kanyang puso. Hindi niya ito niyakap. Sa halip, marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Liana, isang kilos na puno ng pasasalamat, pagmamahal, at pangakong hindi na siya muling bibitaw. Para ibahin ang bigat ng sandali, nagtanong si Ramon. "Anak, ano ang mga plano mo?" Ngayon tumimbingin si Liana sa pangalan ng kanyang ina. "May pangarap po kami ni Inay, Papa. Isang maliit na coffee shop. Kapihan ni Elena po sana ang ipapangalan ko." Tumango si Ramon, isang tunay na ngiti, ang unang sumilay sa kanyang mga labi. Isang pangarap, isang bagay na maaari niyang suportahan, isang paraan para maging isang tunay na ama. Naglakad sila palayo sa puntod, magkatabi na ngayon. Ang hangin ay tila mas magaan, ang araw ay mas mainit. Ang pagluluksa ay napalitan ng isang payapang pagtanggap at ang kalungkutan ay nagbigay daan sa isang bagong pag-asa. Ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lang, ngunit ngayon magkasama na nilang tinatahak ang daan. Lumipas ang ilang linggo na puno ng mga bagong simula. Nagbitiw si Liana sa kanyang trabaho sa construction site. Ang kanyang pamamaalam kay Mang Ben ay madamdamin puno ng pasasalamat at mga pangakong hindi sila magkakalimutan. Sa pag-blessing ng kanyang itinuring na pangalawang ama, isinara niya ang kabanata ng kanyang buhay bilang isang welder para buksan ang isang bago. Ang kanyang mga araw ngayon ay ibang-iba na. 2 o 3 beses sa isang linggo, nagkikita sila ni Ramon. Hindi sa marangyang opisina nito, kundi sa mas personal na silid-aklatan sa mansyon ng mga Ignacio, isang lugar na dati puno ng multo ng nakaraan, ngunit ngayon ay unti-unting napupuno ng pag-asa. Hindi inabutan ni Ramon ng pera si Liana. Naintindihan niyang hindi iyon ang kailangan ng kanyang anak. Ang kailangan ni Liana ay isang ama. Kaya't ibinigay ni Ramon ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera, ang kanyang oras, atensyon at kaalaman. Ang lokasyon ang pinakaimportante sa isang negosyong tulad nito. Paliwanag ni Ramon, isang hapon habang nakalatag sa malaking mesa sa pagitan nila ang isang mapa ng Quezon City. Kailangan natin ng lugar na maraming tao pero may pakiramdam pa rin na parang isang tahanan. Magkatabi silang nakayuko sa mapa. Ang kanilang mga ulo ay halos magkadikit. Itinuro ni Liana ang isang lugar malapit sa maginhawa. "Dito po, Papa. Madaming estudyante at mga pamilya. Palagi po naming pinapangarap ni Inay na magkaroon ng isang lugar kung saan pwedeng tumambay ang mga tao pagkatapos ng klase o trabaho." Pinag-aralan ni Ramon ang lugar hindi bilang isang developer na nag-iisip ng kita, kundi bilang isang ama na nakikinig sa pangarap ng kanyang anak. "Magandang ideya yan," sabi niya. "Aasikasuhin ko ang pagtatanong tungkol sa mga pwestong available dyan." Sa isa pang pagkikita, nagtimpla si Liana ng kape para sa kanila. Isang simpleng barako na may tamang tamis, inihain sa 2 lumang tasa. Pag-inom ni Ramon, natigilan siya. Ang lasa pamilyar at puno ng alaala. "Ganitong-ganito ang timpla ng nanay mo," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa nakaraan. Ngunit ngayon, wala nang sakit, tanging isang matamis na nostalgia. Ngumiti si Liana.
Siya po ang nagturo sa akin. Sabi niya ang sikreto ay nasa pasensya sa pagpapatulo ng kape. Tumingin si Ramon sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki na hindi na niya kailangang itago. Siguradong magiging proud sa iyo ang nanay mo, Liana. Ang mga salitang yon ay isang yakap sa puso ni Liana, isang pagpapatunay na matagal na niyang hinintay. Isang Sabado ng hapon habang nag-uusap sila tungkol sa mga posibleng supplier ng kape, isang staff ni Ramon ang pumasok at naglapag ng isang malaking karton na tubo sa mesa. Dumating na po ang unang draft mula sa arkitekto, sabi nito. Binuksan ito ni Ramon ng may pananabik. Maingat niyang inilabas ang isang malaking rolyo ng papel at inilatag ito sa mesa. Mga blueprint. Sa ibabaw ng papel, nakasulat ang mga salitang kapihan ni Elena. A proposed design. Magkatabi silang tumingin sa mga guhit. Ang disenyo ay hindi magarbo. Ito ay maliit, maginhawa at puno ng init. May mga mesang gawa sa kahoy, malalambot na upuan sa tabi ng bintana at isang maliit na estante ng mga libro sa isang sulok. At sa plano ng hardin sa labas, may isang maliit na espasyong nakalaan para sa mga halaman ng sampagita. Ang bawat detalye ay isang testamento sa mga pangarap ni Liana na pinakinggan at binigyang buhay. Maganda, bulong ni Liana, ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa papel na parabang ang blueprint ay isa ng totoong lugar. Maganda nga, sang-ayon ni Ramon, ngunit hindi siya sa blueprint nakatingin, kundi sa masayang mukha ng kanyang anak. Ngumiti si Liana, isang ngiting totoo at walang bahid ng nakaraang sakit. Tumingin siya sa kanyang ama at sa kanilang mga mata, isang tahimik na pangunawa ang namagitan. Ang nakaraan ay hindi na mababago. Ang mga nawalang taon ay hindi na maibabalik. Ngunit ang kinabukasan ay isang blankong papel, tulad ng blueprint na nasa kanilang harapan, naghihintay na sulatan ng mga bagong kabanata. Hinawakan ni Liana ang kanyang kwintas na sampagita. Dati ito ay isang simbolo ng pangakong napako ng isang amang nawawala. Ngayon, ito na ay isang tulay, isang paalala na kahit ang pinakamasakit na nakaraan ay maaaring maging simula ng isang magandang kinabukasan. Hindi pa naitatayo ang pader, hindi pa natitimpla ang unang tasa ng kape. Ngunit habang nakatayo silang magkatabi, pinagmamasdan ang mga piraso ng isang pangarap na nagsisimula ng mabuo. Alam nilang pareho na sila ay nakauwi na. Ang pagtatayo ng kapihan ni Elena ay hindi lamang paglalatag ng mga bloke at semento. Ito ay isang tahimik na negosasyon sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Si Ramon, dala ng kanyang likas na pagiging isang tycoon at ng matinding pagnanais na bumawi, ay nagnanais na ang lahat ay maging perpekto. Iminungkahi niya ang mga pinakatanyag na arkitekto, mga mamahaling materyales mula pa sa ibang bansa, at isang komplikadong sistema ng seguridad. Papa, isa lang po itong maliit na kapihan, marahang sabi ni Liana, sa isang pagpupulong habang ang kanyang mga daliri ay gumagapang sa isang blueprint na nakakalula sa sobrang detalye. Gusto ko po itong maging maginhawa, tulad ng kusina ni Inay, hindi isang sangay ng Ignacio Prime Holdings. Natigilan si Ramon. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng kanyang anak, ang mga mata ni Elena. Gusto ko lang ang pinakamabuti para sa iyo, anak. Paliwanag niya, may bahid ng sakit sa kanyang boses. Alam ko po yon, sagot ni Liana, pero ang pinakamabuti para kay Inay ay simple lang. Gusto ko pong panatilihin yon. Ang kanilang munting debate ay natigil sa pagdating ni Mateo, ang pinsan ni Ramon. May dala siyang isang seryosong mukha na bihirang makita sa kanya. Matapos magpaalam sandali si Liana, inilapag ni Mateo ang isang sobre sa mesa. Mabilis kumalat ang balita, pinsan, sabi ni Mateo. Pinag-uusapan na sa alta sosyedad at nakarating na ang balita sa Tita Leticia. Tila nanigas ang hangin sa silid, namutla ang mukha ni Ramon. Senyora Leticia,
Ang pangalan ay isang lumang peklat na hindi kailanman tuluyang naghilom. Anong sabi niya? Tanong ni Ramon Garalgal ang boses. Wala pa siyang sinasabi. At iyon ang nakakatakot sagot ni Mateo. Ang katahimikan ni Tita Leticia ay laging katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Alam mo yan? Hindi niya ito palalampasin. Isang welder na may dugong Ignacio. Ituturing niya itong isang kahihiyan. Tumingin si Ramon sa labas ng bintana, kung saan masayang nakikipag-usap si Liana sa isang karpintero. Ang dalisay na kaligayahang iyon na pagtanto niya ay nasa panganib. Ang kahapong inakala niyang nailibing na ay muling bumabangon at sa pagkakataong ito, hindi na siya maaaring maging mahina. Hindi ko hahayaang saktan niya ang anak ko, bulong ni Ramon, ngunit ang mga salita ay higit na parang isang panunumpa. Upang dahan-dahang ipakilala si Liana, inanyayahan siya ni Ramon sa isang charity gala ng kumpanya. Si Liana suot ang isang simple, ngunit eleganteng bestida na pinili ni Tita Cora ay pakiramdam na isa siyang isdang naliligaw sa lupa. Ang kislap ng mga chandelier, ang tunog ng mga kopitang nag-uumpugan ng mga usapan tungkol sa stock market at mga bakasyon sa Europa, lahat ay banyaga sa kanya. Sinubukan niyang ngumiti na katayo sa tabi ng kanyang ama. Isang matandang babae kaibigan ni Senyora Leticia ang lumapit. Sinuri niya si Liana mula ulo hanggang paa na may isang malamig na ngiti. So ito pala ang nawawalang apo, sabi nito, may huwad na tamis sa boses. Tunay na isang fairy tale. Ngunit kailangan kong sabihin si Leticia ay laging may mataas na pamantayan. Hindi siya matutuwa na ang angka ng Ignacio ay naging malapit sa martilyo at pait. Ang mga salita ay parang isang karayom na tumusok sa puso ni Liana. Agad na humarang si Ramon sa harap niya. Senyora Consuelo, ito ang anak ko si Liana Sofia. At lubos kong ipinagmamalaki kung ano man ang kanyang trabaho, sabi niya, matigas at buo ang boses. Kahit na ipinagtanggol ng ama, nasaktan pa rin si Liana. Nang gabing iyon, hindi siya umuwi sa kanyang apartment. Sumakay siya ng bus patungo sa dati niyang tinitirhan. Kumatok siya sa pinto ni Mang Ben. Habang nakaupo sa isang plastik na upuan, sa simpleng kusina, kumakain ng isang mainit na bowl ng instant noodles, kasama ang kanyang kinagisnang ama-amahan. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Liana. Hindi po ako para sa lugar na yon. Tay Ben pag-amin niya. Ang tingin nila sa akin ay parang isang kakaibang bagay. Ipinatong ni Mang Ben ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga. Ang pagkatao mo ay hindi nakadepende sa kung nasaan ka, Liana. Ikaw ang anak ni Elena, ang matatag na babaeng kilala ko. Huwag mong hayaang ang mga salita nila ang magdikta kung sino ka. Ang pakikipag-usap kay Mang Ben ay nagpabuti sa kanyang kalooban. Napagtanto niyang hindi niya kailangang pumili sa dalawang mundo. Maari siyang maging siya isang tulay sa pagitan ng simpleng kahapon at ng mga pagkakataon sa hinaharap. Ngunit upang magawa yon, kailangan niyang harapin ang pinakaugat ng lahat ng paghuhusga. Hindi lumitaw si Senyora Leticia sa isang party o sa mansyon. Pinili niya ang kanyang larangan ng digmaan, ang mismong construction site ng kapihan ni Elena. Isang hapon, habang pinangangasiwaan ni Liana, ang pagkakabit ng isang pine wood, na-counter isang makintab na itim na Mercedes ang huminto. Isang babae na nakasuot ng Chanel na ang buhok na pilak ay nakaayos sa isang perpektong pusod ang bumaba. Kahit na mahigit 80 na ang kanyang tindig, ay nagpapakita pa rin ng absolutong kapangyarihan. Agad na nalaman ni Liana kung sino yon. Ito na pala ang munting kapihan na sinasayangan ninyo ng pera, unang salita ni Senyora Leticia, habang ang kanyang matatalim na mata ay nilibot ang magulong espasyo. Hindi niya tiningnan si Liana na para bang ito ay hindi umiiral. Magandang hapon po, sabi ni Liana. Ang boses ay mas kalmado kaysa sa kanyang inaasahan. Noon lamang lumingon si Senyora Leticia, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi.
Tinuruan ka pala ng nanay mo na bumati magaling. Pero marahil ay nakalimutan niyang ituro sa'yo kung saan ka lulugar. Hindi ka nababagay dito, tulad din niya. Ang dugo ng Ignacio ay hindi para sa mga mukhang pera. Hindi po mukhang pera ang nanay ko, ganti ni Liana habang kinukuyom ang kanyang mga kamao. Mahal niya ang tatay ko. Umalis siya para protektahan ako mula sa inyo. Ang mga salitang iyon ay tila tumama sa isang sensitibong bahagi ni Senyora Leticia. Protektahan, kinuha niya ang apo ko, dinungisan niya ang pangalan ng pamilyang ito. At ngayon, narito ka isang perpektong kopya ng kabiguang yon. Sakto namang dumating ang sasakyan ni Ramon. Mabilis siyang bumaba, ang mukha ay nababalutan ng galit. Mama, Ramon, tamang-tama ang pagdating mo. Sabihin mo sa bastarda na ito kung saan siya lulugar. Lumapit si Ramon, ngunit hindi siya tumayo sa pagitan ng kanyang ina at anak. Tumayo siya sa tabi ni Liana. Ipinatong ang isang kamay sa balikat nito na bumubuo ng isang matatag na panangga. Tumingin siya ng diretso sa mata ng kanyang ina sa unang pagkakataon sa kanyang buhay na walang bakas ng takot. Ang pwesto niya ay dito sa tabi ko, sabi ni Ramon, malinaw at matigas ang boses. Siya si Liana Sofia Ignacio. Anak ko siya. At kayo, Mama, nagkamali kayo. Sa loob ng 20 taon, kinuha ninyo ang pamilya ko dahil sa inyong kayabangan. Natahimik ako noon at nawala sa akin ang lahat. Hindi na ako muling tatahimik. Ito ang pamilya ko. Kung hindi ninyo iyon matatanggap, sarado na rin para sa inyo ang pinto ng pamilyang ito. Natigilan si Senyora Leticia. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng lamat ang kanyang maskara ng kapangyarihan. Tiningnan niya ang kanyang anak at pagkatapos ay si Liana na matatag na nakatayo sa tabi ng kanyang ama. Talo na siya. Walang imik tumalikod siya, sumakay sa kotse at umalis. Tapos na ang bagyo. Tumingin si Liana sa kanyang ama. May namumuong luha sa kanyang mga mata, ngunit ito'y luha ng pasasalamat at paghanga. Hindi lamang humingi ng tawad si Ramon. Ginamit niya ang gawa upang patunayan ang kanyang pagbabago. Ang pundasyon ng kapihang ito, gayon din ang pundasyon ng kanilang pamilya, ay tunay ng matatag ngayon. Ang araw ng pagbubukas ng kapihan ni Elena ay hindi magarbo. Ito ay isang mainit na hapon kung saan ang ginintuang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana. Walang mga mamamahayag, walang mga kilalang personalidad. Ang mga bisita ay ang mga taong tunay na mahalaga. Si Mang Ben at ilang dating kasamahan ni Liana sa construction ay masayang nagkukwentuhan sa isang sulok, hawak ang mga tasa ng cappuccino na noon lang nila natikman. Si Tita Cora at Mateo naman ay tumutulong kay Liana na ayusin ang mga cake sa display counter. Si Liana suot ang isang simpleng brown na apron ay personal na nagtitimpla ng mga kape. Ang aroma ng bagong giniling na butil ay humahalo sa banayad na halimuyak ng mga bulaklak ng sampagita na nakatanim sa maliit na hardin sa labas. Hindi umupo si Ramon sa isang espesyal na mesa. Tahimik siyang naglalakad-lakad, dinadampot ang isang maruming plato, pinupunasan ang natapong tubig, at ngumingiti sa mga kaibigan ni Liana. Hindi na siya ang CEO na si Ramon Ignacio. Siya ay ama na lamang ng may-ari ng kapihan. Nagtimpla si Liana ng isang tasa ng barako, eksakto sa timplang gusto ng kanyang ama, at dinala ito sa kanya. Salamat anak, sabi ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang payapang kaligayahan. Tiningnan ni Liana ang paligid ng kanyang kapihan. Lahat ng bagay ay simbolo ng pagkakaisa. Ang mga mesang gawa sa kahoy na siya mismo ang pumili ay katabi ng modernong espresso machine na investment ng kanyang ama. Ang kanyang mga kaibigang manggagawa ay nakikisalo sa iisang espasyo kasama ang pinsan niyang negosyante. At sa sentro ng lahat ay siya. Hindi na siya si Liana Reyes ang welder. Hindi rin siya si Liana Sofia Ignacio ang tagapagmana. Siya na lang si Liana.
Hindi niya namalayang hinawakan niya ang kwintas na sampagita sa kanyang leeg. 20 taon na ang nakalipas ito ay isang pangakong naiwan sa gitna ng luha. Ngayon, sa loob ng mabangong kapihan na ipinangalan sa kanyang ina sa tabi ng isang amang muling natagpuan ang sarili, ito ay simbolo ng isang pangakong sa wakas ay natupad. Isang pangako ng isang tahanan